Sleep over. Gabi ng Biyernes, naimbitahan kami ni Jackie na mag-overnight sa bahay nila. Ang nanay at tatay niya ay umuwi ng probinsya para bisitahin ang lola niya na na-high blood kamakailan. Naroon ang iba ko pang mga kaibigan na si Narara at ang adik kay Leonardo DiCaprio na si Angelo. Sa loob ng bahay ay naabutan kong ipinapalabas na naman ang Titanic. Seryoso, kada mag-sleep over kami, hindi pwedeng hindi panoorin ang pelikulang iyon. Grabe, di ko matanggap na namatay si Jack. Sayang ang lahi niya, shit. Pagmamonolog ni Angelo na maluha-luha pa. Gusto mo ng human centipede o cannibal? Tanong ni Jackie kay Angelo. Natawa si Jackie nang umungol si Angelo dahil sa pandidiri. Kolektor talaga si Jackie ng mga bayolenteng palabas. Sadista yata siya, deep inside. Lumipas ang isang oras, naging boring ang lahat. Si Jackie ay papikit-pikit habang nakatingin sa TV. Si Angelo ay umiiyak dahil nagpapaalam na si Rose kay Jack. Si Rara ay ewan ko kung ano ang ginagawa. At ako naman heto, hawak ang cellphone. Nagpapagala-gala sa internet. Tumitingin ng mga kakaibang bagay, ng nakaka-excite, ng nakaka-thrill na bagay. Pampawala sana ng board. Hanggang sa mapunta ako sa website ng Creepypasta. Isang article doon ang nakatukaw ng atensyon ko. Uy guys, alam niyo ba yung Midnight Man? Tanong ko sa tatlo. Nilingon ako ni Rara. Si Jackie ay humikap at tumingin sa direksyon ko. Si Angelo, malakas talaga ang kapit ng Titanic sa batang ito. Hindi, ano ba yun? Tanong sa akin ni Jackie. Hinanap namin sa website ang Creepypasta ang tungkol sa Midnight Man. Ayon sa article, isa raw iyong sinaunang paganong ritual na parusa sa mga taong lumabag sa batas ng kanilang komunidad. Parang hide and seek iyon. Kailangang iwasan ng Midnight Man hanggang sa 3:33 AM ng umaga. Uy, parang magandang laruin tong Midnight Man. Tuwang-tuwa si Jackie. Siya na ngayon ang may hawak ng cellphone ko at nagbabasa. I-try natin. Tignan natin kung totoo. Sumang-ayon si Rara. Hindi nagtagal, sumingit na rin si Angelo at nakiosyoso. First time namin maglalaro ng ganun, kaya excited kami. Nang gabing iyon, ang buong akala namin ay laro lang ang lahat. Pinalipas namin ng ilang oras, napatay na namin ang lahat ng ilaw sa buong bahay. Angin flashlight lang ang liwanag namin. Ginagawa na namin ang ritual sa pagtawag sa Midnight Man. Bawat isa sa amin ay may papel. Isinulat namin ang buong pangalan namin doon. Nilagay namin ang 4 na papel sa harap ng pintuan ni Jackie at sinindihan isa-isa ang 4 na malalapad at patatangkad na kandila. Walang iiyak, walang iihi sa salawal kapag nag-start na ha, sabi ko sa kanila sabay patay ng flashlight at inhagis iyon sa tabi. Tanging kandila na lang ang mga ilaw namin. Sinabihan ko silang dalhin ang sari-sariling cellphone para sa time check. Tingnan ko rin kung sino ang may bitbit ng garapon ng asin. Kailangan namin ng asin dahil ayon sa nabasa namin, kung sakaling mamatay man ang kandila namin at hindi umilaw sa loob ng 10 segundo, ang asin ang magiging proteksyon namin kapalit ng kandila. Ibubudbud namin ang asin sa pabilog at dapat manatili kami sa loob niyon hanggang sa 3:33 AM. Nagdala ako ng extra kung sakali. Anong oras na? Tanong ko kay Rara. 11:58. May 2 minuto pa para makapaghanda. Nakahilera na kaming 4 sa harap ng pinto. Si Angelo ang kakatok mamaya ng 22 beses para imbitahan ang Midnight Man. Mga palatandaan na nasa paligid ang Midnight Man. Una, mamamatay yung apoy sa kandila. Pangalawa, lalamig ang paligid. Pangatlo, may maririnig na bulong. At pang-4, may makikita kayong itim na figure na parang tao. Nakuha ba? Paalala sa amin ni Jackie. Binabasa niya ang mga nakasulat sa cellphone. Huwag ninyong bubuksan yung bulbs mamaya. Kapag nag-umpisa na, pagpatuloy ni Jackie. Oh, 11:59 na. Tapusin mo ang katok bago mag 12:01 mamaya, Angelo. Girls, parang ayoko na ituloy. Nakakatakot. Takot na ako. Narinig namin sabi ni Angelo. Pero gusto ko maglaro, hangusong sabi ni Jackie. Kung aayaw ka, may iwan ka mag-isa sa dilim, sabi ni Rara kay Angelo. Walang nagawa si Angelo sa birada ng dalawa. Kumapit na lang siya sa braso ni Rara at tumagit na sa amin lahat. Uy, 12 AM na. Sunod-sunod na pagkatok ang ginawa ni Angelo sa pinto.
hanggang sa umabot iyon ng 22. Pinuksan ko ang pinto at pinatay namin ang ilaw ng mga kandila namin. Nang isarado ni Rara ang pinto, saka namin sininding muli ang mga kandila. Iyon ang umpisa ng laro. Guys, kapit-kapit tayo ha. Walang bibitaw. Lakad dali, utos ni Jackie na pinangunahan ng paglalakad. Dahan-dahan ang paggalaw namin dahil baka mamatay ang kandila namin. Mula sa sala, lumakad kami patungong kusina. Lahat ba ay may dalang lighter? Tanong ko. Tumango ang tatlo. Sinipat ko uli kung sino ang may dala ng container ng asin. Bit-bit iyon ni Angelo. Nang makarating kami sa kusina, ay umupo kami sa tapat ng lababo. Biglang umihip ang hangin. Muntik nang mamatay ang mga kandila, kaya tinakpan namin ng mga palad namin ang mga iyon. Huy! Wala ah! Nakakaloka! Biglang nagsalita si Angelo. Napalingon kaming lahat sa kanya. Sino kausap mo dyan? Tanong ni Rara kay Angelo. Sabi ni Jackie, may boyfriend na daw ako. Ikinagulat naming lahat ang sagot ni Angelo. Bakit? Hindi naman kasi nagsasalita si Jackie. Nagsimula na kaming kabahan, lalo na nang maramdaman namin ang pagbabago ng paligid. Tumindig ang mga balahibo ko sa batok at sa braso, lumamig bigla sa kusina. Lumipat na tayo ng lugar. Bahagyang nagpanik si Jackie, at dahil nagmamadaling tumayo ang lahat, 2 sa kandila namin ang namatay. Poch, sindihan mo yung kandila ni Rara at Angelo. Pasigaw na saad ni Jackie. Sa pagpapanik niya, nadunggol niya si Angelo. Narinig namin ang pagbagsak ng container at paggulong nito mula sa kung saan. Hindi ako halos huminga. Nang masindihan ko ang kandila ni Rara at Angelo ay saka kami nag-umpisang maglakad. Narinig namin umiiyak si Angelo. Mama, ayoko na. Hinagod ko ang likod ni Angelo. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Maski ako, parang gusto ko na rin umiyak. Hanapin niyo yung asin, ilawan niyo. Pati ang kalmadong si Rara, apektado na rin. Nakto namin ang paghahanap sa asin nang lahat kami ay nasa bungad ng kusina. Kailangan namin makuha ang asin. Iniunat ko ang kamay ko na may hawak na kandila para tanglawan ang nasa harapan. Natagpuan ko ang salt container sa tabi ng bigasan. Sama-sama kami pumunta roon. Pinulot ko ang container at iniabot ko iyon kay Angelo. Palabas na kami ng kusina nang biglang mamatay ang lahat ng kandila namin. Natakot kaming lahat, kaya napatakbo kami sa dilim nang hindi alam kung saan pupunta. Pero nang isa sa amin ang biglang nagsindi ng kandila, naalala namin gawin din iyon. Sa pagliwanag ng paligid ko, nakita kong isa na lang ang kasama ko. Nasaan sila Rara at Angelo? Halos magmura si Jackie. Hindi nagtagal, lumuha na ito. Hanapin natin sila. Na kay Angelo ang asin, di ba? Paano si Rara? Parang gusto kong umiyak. Hindi ko alam. Rara! Angelo! Sigaw ni Jackie. Nasaan kayo? Halos sabay naming narinig ang sigaw ng dalawa. Bahagyang napanatag ang kalooban namin. Gayunpaman ay hindi pa rin huminto si Jackie sa pag-iiyak. Nasaan kayo? Susunduin namin kayo. Tanong ko sa kanila. Nasa dining area ako. Boses ni Angelo. Nasa sala ako. Sagot naman ni Rara. Narinig kong tumawa si Jackie sa tabi ko. Kayo palang magkalapit, ba't di niyo puntahan ng isa't isa? Nasa taas kami ngayon. Bababa na kami. Pababa na kami ng hagdan ni Jackie. Nakita namin ang 2 ilaw ng kandila na magkasama. Nakahinga kami ng maluwag. Naroon sa sala sina Angelo at Rara. Jackie, bakit ganyan ang anino niyo? Kinabahan ako sa tingin na ibinigay ni Rara at Angelo sa amin. Na para bang may nakikita sila. Sa kisame, sa tapat namin. Hindi namin tinangkang tumingala ni Jackie dahil alam na namin kung ano iyon. Malamig ang paligid. Humihina ang apoy ng kandila namin. Nakita ko na kayo. Isang bulong ngunit narinig ng lahat. Nang tumili si Angelo, napatingala kami ni Jackie at nakita roon ang itim na figura. Napasigaw kami lahat nang mamatay ang mga kandila. Naramdaman ko na nahiwalay si Jackie sa akin kasabay ng pagkalabog ng kung ano. Masyadong maingay sa paligid dahil sa sigawan. Kumilos ako mag-isa at sinindihan muli ang kandila bago lumagpas ang 10 segundo. Tumahimik bigla ang paligid. Malamig pa rin. Nasa taas ba ang Midnight Man? Ako ba ang sinusundan ng Midnight Man? Napaiyak na ako sa pagkakataong ito. Mama, Papa, sambit ko. Ayon sa paniniwala, kapag natalo ka sa larong ito, kung hindi ka mababaliw, mamamatay ka. Pumasok ako sa loob na isang kwarto. Nang mapatingin ako sa tabi ng maluwang na bintana,
kung saan nagsasayawan ng dalawang pares ng kurtina. Naroon at nakatayo ang isang itim na figura na matangkad at hugis tao. Unti-unti ay lumapit iyon sa akin at isa-isang kisap mata. Heto at halos isang hakbang na lang ang pagitan namin. Nahigit ko ang hininga ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nanginginig na kinuha ang plastik ng asin na baon ko magmula pa kanina. Mabilis kong binugburan ng asin ng sahig, gumawa ng bilog at umupo sa gitna niyon. Hindi ko pa rin pinapatay ang kandila. At sa sinag ng liwanag, lumapit ang itim na figura sa akin at bumulong. Nakita kita. Nanlamig ang buong katawan ko. Nanindig ang lahat ng balahibo ko. Damang-dama ko ang lakas ng tibok ng puso ko. At ang anumang oras, maaari akong himatayin. Wala akong ideya kung ilang oras na akong tulala. Basta narinig ko lang na tumunog ang alarm ko. 3:33 AM na. Hindi agad ako umalis sa pwesto ko. Hinintay ko muna mag-alas 4. Ilang minuto pa ang lumipas. Tumayo ako, sinindihan ko ang fluorescent lamp at bumaba. Halos nawala ang lahat ng enerhiya ko sa katawan dahil sa laro. Una kong naabutan si Rara. Nasa sala siya nakaupo, tulala, hawak ang nakasindi pa ring kandila. Hanapin natin sila Angelo, sabi ko sa kanya, saka ako lumakad papunta sa dining area. Sindihan ko ang ilaw, ngunit walang tao roon. Sunod kong pinuntahan ang banyo. Naroon si Angelo, nakasalampak sa sahig habang nasa loob ng bilog at nakatalikod. Tumigil ka na sa pag-iyak dyan, tapos na. Narinig kong wika ni Rara kay Angelo, na hindi ko na malayang kasunod ko na pala. Si Jackie na lang ang kulang. Kaya naikutin namin ang buong bahay at hindi siya mahanap, kinabahan ako. Nawawalan na ako ng pag-asa hanggang sa makarinig kami ng iyak na nanggagaling mula sa kusina. Naroon si Jackie sa likod ng nakausog na bigasan, nanginginig, tulala, takot na takot. Sa paanan niya ay isang bilog na nakagawa ng asin. Nakita ko sa lapag ang isang plastic ng iodized salt. Niyakap ko siya at napaiyak ako. Sorry. Sorry, kasalanan ko to. Ako ang may idea nito. Sorry. Malakas na umiyak si Jackie sa balikat ko. Ilang minuto kaming ganun hanggang sa unti-unti kaming kumalma. Nasaan nga pala si Angelo? Tanong ni Jackie nang tumigil na siya sa pag-iyak. Lumingon ako kung saan pwesto ng dalawa. Inutusan ko si Rara na sunduin si Angelo sa banyo. Si Angelo, siya ang pinaka-naapektuhan sa aming lahat. Kaya hanggang ngayon, malamang ay tulala pa rin iyon. Habang naghihintay kami ni Jackie sa kusina, nagulat kami nang tumili si Rara. Agad namin siyang pinuntahan. Sinalubong kami ng walang imik na si Rara at itinuro ang kinaroroonan ng isa. Sa pagkakataong iyon, nakaharap na si Angelo sa amin. At kulang na lang ang salitang, shock, para ilarawan ang nararamdaman namin na matitigan namin siya, nakatirik ang mga mata, nakabuka ang bibig at hawak ang tali na nasa liig niya. Sa sahig, makikita, nakalahati lang ang nagawa niyang circle of salt